Hello? Oo, galing na sila. Ayan. Magandang gabi po. Kumusta ho kayo? Okay lang po. Naririnig niyo ako, kapatid? Ako, narinig ko po kayo. Okay, okay. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Sa lahat ay dalangin natin sa Panginoon, naway kayo ay kanang ingatan mula sa lahat ng mga masasama. Ganun din dalangin natin sa Kanya, pagkalooban niya ng maraming mabubuti ang maikling oras natin ngayon. Uh, uh, Tungkol po sa ano ang bibigyan natin ng maikling paliwanag. Ito yung lahat ng mga tao ay kanilang pinagsusumikapan. Sa lahat ng ating mga pagsusumikap, wala tayong layunin maliban lang sa isang bagay na ito, ang tinatawag na tunay na tagumpay ng ating mga sarili, tunay na kabutihan ng ating mga sarili. So, tayo mismo ang nakakaalam na lahat na ang mga tao magkakaiba ang kanilang mga pag-unawa sa tinatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. So, hindi natin babanggitin yung mga iba't ibang pag-uunawa ng mga tao. Idiretso natin ito sa kung saan tayo makakasigurado. Doon tayo makakasigurado sa anuman ibinigay sa atin ng payo at advice ng sino man hindi magkakamali at sino man hindi magsisinungaling. Ang tinutukoy po natin dito ay ang Panginoon. Dahil sa kabilang sa mga katangian ng Panginoon, kapag siya ay nagsasalita, hindi siya magsisinungaling. Kapag siya ay magkukwento, hindi siya magkakamali. So, ano ang kanyang binitawan na salita tungkol sa tinatawag na tunay na tagumpay ng ating mga sarili? Ito ay kanyang binigkas sa wikang Arabic. Sabi niya, wa amalu saliha. Ang kahulugan, sa madaling kahulugan, sabi niya, gumawa kayo ng mga gawain na ang tawag sa kanya ay saliha. Ibig sabihin na saliha ay katanggap-tanggap sa kanya. So, ibig sabihin, ang mga gawain ng mga tao dito sa mundo, dalawang klase. Unang klase ay mga gawain na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. At ang mga ganitong klaseng gawain, kahit sabihin natin, napapakinabangan natin, halimbawa, nakuha po natin yung mga bagay na ating ninanais. Nagkaroon po tayo ng magandang tahanan, nagkaroon po tayo ng mga magagandang sasakyan, ng mga masasarap na pagkain, magagandang kasuotan. So kahit ganito, kahit napapakinabangan natin ang mga bagay na ito, pero ang klaseng pakikinabang natin sa kanya ay hindi naman habang buhay. Dahil sa kapag tayo ay mabawian ng buhay, mapuputol ang pakikinabang natin sa mga bagay na ito. Ito ay uh, uh, unang gawain ng mga tao. Ang tawag sa kanya mga gawain na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Pangalawang klaseng gawain ng mga tao, mga gawain na katanggap-tanggap sa Panginoon. So ang mga ganitong klaseng gawain ay mapapakinabangan natin dito sa mundo, higit lalo ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Kaya nararapat sa taong gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, tunay na tagumpay, paniwalaan niya na ang klaseng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Ibig sabihin ay kahit tayo ay mababawian ng buhay, pero may oras
may panahon na tayo ay babangon muli. Bakit? Dahil sa ipagpapatuloy natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Saan natin ipagpapatuloy? Doon sa tinatawag na kabilang buhay. Ang kabilang buhay, magkaiba yung buhay natin dito sa mundo at saka yung buhay natin sa kabilang buhay. Yung buhay natin dito sa mundo may hangganan. Pero yung buhay natin doon sa kabilang buhay, walang hangganan. Ibig sabihin, kung saan man tayo mapadpad sa dalawang lugar na nailaan para sa atin, paraiso at saka impyerno, kung saan man tayo mapadpad sa dalawang lugar na ito sa kabilang buhay, ang klaseng buhay natin doon ay habang buhay. Kung doon tayo makakatuloy sa paraiso, ibig sabihin ay lahat ng mga kabutihan na ating mapapakinabangan doon sa paraiso ay habang buhay ang pakikinabang natin sa Kanya dahil sa kailanman hindi tayo mababawian ng buhay. So, sa paraiso, idagdag po natin ito bilang paliwanag sa paraiso, kailanman hindi tayo magkakasakit, kailanman hindi tayo magkakaproblema, kailanman hindi tayo tatanda, higit sa lahat ay kailanman ay hindi tayo mababawian ng buhay. Kaya masasabi po natin na ang mga kabutihan na ating mapapakinabangan sa paraiso ay mga kabutihan na ang pakikinabang natin sa Kanya ay habang buhay. Kaya nararapat po natin idagdag sa ating mga pagsusumikap yung mapagsumikapan natin yung mga bagay na ating mapapakinabangan dito sa mundo at higit lalo ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. So katulad ng ating nasabi na ang mga gawain ng kapakipaginabang dito sa mundo at ganun din kapakipaginabang sa kabilang buhay, siya yung mga gawain na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang mga gawain na katanggap-tanggap sa Panginoon? Tayo ay linika ng Panginoon na mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. At katulad ng kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ito madaling salita o madaling kahulugan, sinabi ng Panginoon, hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung sinabi niyang pagsamba sa Kanya, yun ang mga gawain na katanggap-tanggap sa Kanya. So alam natin ang mga gawain na ang mga pagsamba sa Panginoon hindi lang isang klase, napakaraming klase. May napakaraming klase. So lahat ng mga klaseng pagsamba sa Panginoon, lahat ito ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Ang ibig sabihin, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat ito ay mga klaseng pagsamba sa Panginoon na katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya ang masasabi po natin na nararapat sa taong nais na ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, isuko niya ang kanyang sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang pagkalikha sa Kanya. Pangalawa, nararapat sa Kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam nga. Relihiyon ng Islam ngayon, kung nais natin na isusuko natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam, ano ang tamang pamamaraan? Ito ay sa pamamagitan lamang ng isang hakbang lang, ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, siya ay napapaloob sa Kanya ang tatlong bagay. Unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Pangalawang bagay, paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po natin ito isabuhay sa bawat parte, bahagi ng ating katawan. Kaya kapag nabuo natin ang tatlong bagay na ito, na isabuhay natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili, sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagkalikha sa atin, na isabuhay natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili, sa relihiyon ng Islam, tayo ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo ay matatawag na isang Muslim, tayo ay matatawag na isang alipin ng Panginoon,
na nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Alam natin na ang isang alipin ng Panginoon na siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya ay pinaghahandaan ng Panginoon para sa kanya na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito, kahit noon ay nakagawa ng hindi mabibilang na kasalanan. Kahit noon ilagay po natin na napuno niya ng kasalanan ng mundo na ito, dahil naman siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, maipapatawad ng Panginoon para sa kanya ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, hindi lang siya buburahin kundi papalitan ng Panginoon ng napakaraming mahalagang bagay. So ganito kahalaga ang simpleng gawain na ito. Kaya kapag mayroon tayong naunawaan na napakahalagang bagay, ang nararapat sa atin ay samantalahin natin ito. Huwag natin palampasin, huwag natin ipagpapadamot sa ating mga sarili, dahil sa tayo mismo ay alam natin na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi tayo makakasigurado kung tayo ay aabot sa mga susunod na mga panahon. Kaya para po tayo makasigurado na maibibigay natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, isagawa po natin, isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang pagkalika sa atin. Isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa reliyon ng Islam. Kaya para po tayo makasigurado ay sundin niyo ako, kapatid, sa anuman bibigasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para malaman po natin kung ano ang ating binibigkas. So itaas natin, kapatid, ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ganito, ito ay ang kahulugan ay ang kabilang sa mga katangian ng sino man nararapat magiging Panginoon, sino man ang nararapat sambahin, ay siya ay nag-iisa. Ibig sabihin na nag-iisa, wala siyang katambal, wala siyang kasama, wala siyang kaagaw, dahil sa hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya maraming Panginoon. Kung marami ang Panginoon, sigurado sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kapag nagkaagawan sila ng kagustuhan, magugulo po tayo. Ito ang kahulugan. So lakasan natin, kapatid, ang ating pagbibigkas. Itaas niyo ang ating hintuturo. Yan. Asyhadu alla la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin, at ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, kapatid. Ikaw po ang pinagpalang linika ng Panginoon dahil sa pinagkaloob niya sa iyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan dahil sa mahal kayo mismo ng Panginoon. Kaya congrats, kapatid. Congrats. Salamat po. Welcome, kapatid.